Good morning, DJ Chacha. Magandang umaga, Maricel. Good Magandang morning umaga po. po sa ating mga viewers. Good morning, Good morning po. Mayor. Salamat po sa panayam ngayong umaga. Kamusta po kayo? Okay naman dito sa Baguio. Medyo malamig pa rin relatively, pero Sana sa mga all. Baguio, taga Baguio, Mm. mainit na. Oo, Mainit sa na. mga taga Baguio mainit pero para sa mga turista malamig yan sa amin. Pero Mayor, ito nga po, gaano po kalala itong ibinagsak ng tourist arrivals dyan sa Baguio? You're saying 40 to 50%, tama po ba? Tama yon, ang DJ Chacha. No? Matindi ang tama ng aming ng pagbaba ng turista rito. Alam mo naman, ang Baguio City, ang kami, tourist-driven itong economy namin. At the same time, service-driven. Kaya apektado talaga kami ng husto. Around 40 to 50. Tama kayo, 40 to 50 yung binaba ng aming tourist arrivals. Ngayon nga, last Thursday, surprisingly, tumaas yung occupancy rate. Pero Saturday, bumagsak kagad. Tapos for the next 2 to 3 days, 2 to 3 weeks rather, So Thursday, mataas. Pagdating ng Mm-mm. Sabado, wala na halos. So I'm wondering, ibig sabihin even yung traffic, nabawasan? I assume. Kasi di ba usually kapag lalo na pag may mga malalaking events dyan sa Baguio, Panagbanga, o kaya yung mga PMA graduation, halos hindi ka talaga makaakyat sa Baguio dahil sa traffic. Baka hindi na ganun ang sitwasyon kasi ito. nabawasan eh. Tanungin natin ulit. Mayor? tama yun. Giselle, tama yun. Ano? In fact, ito na nga yung pinakamagandang panahon para umakyat kayo sa Baguio dahil talagang maluwag na maluwag yung aming traffic. Nung Holy Week, talagang maluwag. Ibang-iba nung previous na mga Holy Week, yung mga ibang-ibang taon. Oo, oo. Pero itong decline na to na 40 to 50%, first time po ba ito na-experience ng Baguio or nung pandemic mas malala pa rin? Syempre, nung pandemic, talagang bagsak ng husto nung pandemic. Almost bumaba siguro na by as much as 90%. Pero Mayor Benji, ito, ang assessment nyo po dyan, talagang fuel price increase ang dahilan kung bakit bumaba po yung mga turista natin. Yes, significantly. Yun ang impact nun. Yun ang impact nun. Talagang maraming nag-cancel dahil nga mataas ang presyo ng fuel. Ano? Another is yung marami ang nag-cancel ng mga government events dito dahil nga nagkaroon nga ng pronouncement ang Malacanang na non-essential travels, kung pwede muna ipagpaliban muna lahat. Kaya ang daming cancellation kasi ang dami-daming mga government events dito sa siyudad ng Baguio. At kapag bumababa ng ganyan yung bilang ng mga turista natin, ang una naaapektuhan, hotel and restaurants po ba, yung mga market vendors po ba natin, yung mga tourist guide po ba, sino po ang unang apektado niyan? Unang-una, syempre, yung ating tourism sector. Kasama na dyan yung ating MSME, yung mga hotel and restaurant management, yung mga tour escorts. Ganun na rin yung aming transport sector. Talagang apektado lahat. Mayor, halimbawa for hotels and restaurants, since mababa yung bumibisita ngayon sa Baguio, wala pa naman bang balita ng tanggalan o bawas ng trabaho o ng tao dun sa ilang mga establishments? Ang banggit nila sa akin, nagkakaroon sila ng rotation. Yung ibang mga businesses, bale 3 araw sa isang linggo o 4 na araw para hindi sila magtanggal. So nabawasan iba yung naman, kita ng mga empleyado. Yes, definitely. Apektado talaga economic. Pero sir, paano po ito mag-i-equate doon sa total income ng Baguio City, especially doon po sa turismo, industriya ng tourism? Well, ang driver kasi ng GDP namin, dalawa yun, yung top 2 services and tourism o kaya yung accommodation facilities. Matindi ang tama sa amin. Siguro baka bumagsak ang aming revenue by as much as siguro by 20 or 30% uli maapektuhan. Oo. Ang tourism industry po ang primary source ng revenue ng Baguio? Yes, significantly. Oo. Pinakauna ng GDP namin, driver ng GDP is services. Itong mga bangko, banks, itong mga repair shops, automobiles, mga ganun. So yung sinasabi, Second yung tourism sector.
Yung sinasabi po ninyo na baka mabawasan ng 20 to 30% yung revenue, supposedly saan po yun naka-allot na gastusin? Well, combination lahat yun. Kasama lahat yan. Apektado yung aming social services, health services, infrastructure. Kasi general fund yan eh. Napupunta yan sa general fund. Mm. Pero sa ngayon po ba, meron ano po yung efforts na ginagawa ngayon ng local government para tulungan, simulan po natin doon sa tourism sector. Well, unang-una sa transport sector muna. Inuna Sige namin po. ang transport sector kasi sila yung matindi ang epekto sa kanila. No? Nagbigay na kami ng ayuda ng 5,000 sa mga PUJ. Ang susunod namin, itong taxi drivers, hinintay nga lang namin yung mabuo yung kanilang mga listahan. Tapos magbibigay na rin kami ng ayuda sa mga poorest of the poor at yung mga urban poor. Sa April 10, magbibigay na kami. Meron kami payout for 1,600. Tapos magbibigay na rin kami ng bigas na rin. Ongoing na yung negotiation namin with NFA at sa pribadong sector din para sa rice program namin. We have allotted 56 million para dyan para makapag-distribute na kami ng mga bigas. Nagpapasalamat nga kami sa national government kay Pangulong Bongbong dahil tinaas yung kanilang LGSF na allocation sa local government at first time na nakatanggap kami ng rice program. So ito pong ayuda na ipinamahagi ninyo ay from LGU pa lamang. May balita na po ba, nakipag-coordinate na po ba ang DSWD kung kailan sa Baguio, yung galing naman sa AIX at saka yung fuel subsidy from DOTR? Well, yung sa DOTR, nag-usap na kami ni Secretary Banoy at binanggit nga niya na anytime soon baka pupunta na yung team niya rito para mag-distribute na rin. Nahihirapan lang sila. Mayroong mga challenges lang silang hinaharap sa ibang lugar. Kaya hintayin lang daw namin. But definitely darating. Yung DSWD naman, readily. Nandyan naman sila lagi para tumulong. At alam mo naman, madaling kausap si Secretary Rex dyan pagdating sa financial assistance through AIX. Mayor, magkano po ba ang petrolyo dyan sa Baguio? Well, umaabot na kami ng 150 150 ang po diesel. mas mahal sila. 150 na ang diesel. Oo. Yeah, mataas dito ng 4 pesos ang kwan eh. Mataas dito. Ito nga, everyday kasi binomonitor namin yung aming kwan dito ang aming fuel prices. Kasi meron kaming platform dito na lahat ng mga ang publiko pwedeng mag-report ng kanilang mga na-observe na presyo ng mga bilihin at fuel prices. Doon sila nagre-report lahat. So 150 po ang diesel. Ang gasolina po sa inyo, magkano po? Ang gasolina is nasa 100 kwan. I'm sorry ang presyo ngayon ng diesel is at 138. Pero sa Petron to 138. Petron. Oo. 138. 138. I'm sorry, 138 pala. Kaya kerosene nabasa ko kanina. Pero sa ibang brand, umaabot na ng 146 eh. Oo. 146. Ang gasoline naman, umaabot siya ng 99, ganun, 98 pesos. Maiiba pa yan bukas, Mayor. Magtataas pa Tuesday. Tama. I heard na magtataas ulit. This will be the 5th round. Kasi nga, hindi nila binigla inuunti-unti nila para hindi naman mahirapan ng taong bayan. Oh, Mayor, since bulk ng kita po ng Baguio galing sa mga turista natin or sa tourism sector, anong worst case scenario for Baguio kung patuloy po nabababa yung pagbisita ng mga turista dyan po sa inyong lugar? Well, talagang mahirapan kami kasi talagang maraming umaasa sa tourism dito sa siyudad ng Baguio. So, maapektuhan din yung revenue namin. Babagsak yung aming GDP dito sa siyudad ng Baguio. At talagang challenging ang economic situation dito. Kaya naghahanap kami lahat ng paraan kung paano namin magsosource kami ng iba't ibang pondo, kung paano kami makapagbigay ng suporta, lalong-lalo na sa aming sa business sector na impacted, MSME. Kaya gumagawa kami ngayon ng na economic continuity plan. Nagkaroon kami ng workshop last week. At tatapusin namin ngayon yung ECP namin, Economic Continuity Plan,
at ipapa-approve na namin sa City Council. I believe yung mga hotels and restaurants po dyan nag-o-offer na ngayon ng promos para makahikayat ng mga turista na pumunta po dyan, Mayor. Oh, maraming promos ngayon. Nagbabagsakan na sila ng mga ng presyo ng kanilang ng kanilang mga hotels ngayon. Ganun na rin pati pagkain, marami ng mga promotions na ginagawa ngayon. Mm. At ganun na rin ang ginagawa ng aming Tourism Council. Gumagawa na rin ng ng mga promo for tourism circuits. Oo. We do hope maging mas maayos po yung, lalo na sa paparating na weekend, no, makatulong yung mga promos na yan para madagdagan po yung mga turista na bibisita dyan sa Baguio. Mayor, medyo iiba lang po ako ng topic kasi over siguro mga 2 weeks ago, officially, nagsara na po itong Independent Commission for Infrastructure na dati nyo pong kinabibilangan. Masasabi nyo po ba na natupad po ng ICI yung kanilang trabaho kung bakit po sila binuo? Well, from a personal perspective, DJ Chacha at Maricel, sa tingin ko nahirapan silang i-perform yung kanilang mandate. Unang-una, kulang sila ng authority, kulang sila ng power, kulang din sila ng pondo, kulang din ng power. Siguro titingnan natin kung ang pinakamaganda natin mag-gauge kung ano talaga yung performance nila. Ilang kaso ang na-file nila. Sa ngayon, hindi natin alam ilan ang kasong na-file o kaya na-refer sa ombudsman. Pangalawa, tingnan natin yung laman ng kanilang terminal report. No? Pangatlo, may nakulong na ba? Hanggang ngayon, wala pa. Nakalabas pa. Hindi pa nakakasuhan si former Speaker Romualdez. Marami pang mga congressman na tuwan-tuwa ngayon dahil hindi pa sila napapansin. Akala nila siguro makakalusot sila. No? Marami pang mga engineers ng DPWH, yung mga regional directors, yung mga district engineers, na so far so good, natutuwa din sila dahil hindi rin sila napapansin. Ganon din yung mga contractors pa na napakaraming involved din yan sa kalokohan. Kaya tingnan natin kung ano yung laman ng terminal report na yon at yung numbers, yun ang gusto natin makita Ilan ang kasong na-file at ano na ang status ng mga kaso na na-file ng ICI o na-refer ng ICI. Mm-mm. Bilang dati pong special advisor ng ICI, ano pinakamalaking pagkukulang nila sa tingin nyo? Na kung kayo ay nandun pa, hindi nyo hahayaan na mangyari yun? Yung investigation, hindi naman kasalanan ng ICI yun Kaya lang, tinanggal yung investigative capability. If you remember, yung salita ni, yung press con ni Miss Claire Castro, na binanggit niya na you are not an investigator. You are just a special advisor. Doon ako nagulat kasi hindi naman akong gumawa nung aking designation It was Malacanang ang nag-designate sa akin na investigator and special advisor. Mm-mm. Then suddenly there was a turnaround. Mm-mm. Biglang tinanggal yung investigative capability. Hindi naman investigator yung mga commissioners, di ba? Mm. Kaya doon nahirapan. Without investigation, paano ka makakakolekta ng mga ebidensya? Paano mo ma-identify kung sino talaga yung mga responsable? Mm-mm. Talagang hindi niya ma-perform yung kanilang mandate. Mm-mm. Oo. Mayor, sinasabi po ninyo kulang sila sa pondo, kulang sa sa power na ibinigay sa kanila itong ICI. Sa tingin nyo po ba, yun talaga ang dahilan kung bakit hindi sila nagtagal? O kagaya din nung sinasabi ng ilan na parang naging palamuti lang ang ICI para masabi na may ginagawa ang gobyernong ito para mahabol yung mga may kinalaman sa flood control scandal? Well, ayoko naman sigurong isipin na gano'n yung intention nun. Kasi nakaka-insulto naman doon sa mga commissioners at sa amin. Naging membro ng ICI na palamuti lang kami. When in fact, talagang sincere naman kami nung nag-uusap kami. Talagang sincere kami. Kaya talagang kakulangan lang talaga sa power lang talaga. Hirap kami. Hirap. Na hindi mo makompel, hindi mo makontempt, hindi ka makapag-pressure na ilabas yung mga ebidensya. Kulang na kulang talaga. Mm-mm. So, na-turn over na po ngayon sa ombudsman itong mga documents ng ICI. Positibo po ba kayo na may mangyayari dito?
Well, ako naman, marami akong naririnig na maganda tungkol dito sa bago nating ombudsman, kay Ombudsman Remulla. No? Kasi marami naman akong kaibigan na maayos. Marami akong maayos na kaibigan dyan sa ombudsman. At sila mismo nagsasabi sa akin na kakaiba itong management ni Secretary Remulla. Mabilis ang desisyon, mabilis ang investigasyon. Kaya let us be hopeful na ganun nga ang mangyayari. Kaya lang, ulitin ko ulit, Mm. marami pang nakalabas marami pang hindi nakakulong Oo. Lalo-lalo na yung mga politiko talagang nagnakaw Oo. Ako talaga gusto ko talaga mga politiko talaga kuwan Oo, wag mag-stop sa mga DPWH officials. Gusto nyo merong politiko. Ay, Oo, maghimas yan, rehas. kasi sila naman talaga yung matatakaw diyan So, under Ombudsman Boying Remulla's watch, you are quite sure na tuloy ang accountability process base po sa mga naririnig nyo. Yeah, hopefully I'm hopefully sana. Mayor, pahabol lamang po. Saan kaya rin nagkukulang ang pamahalaan? O kung sino ba ang may pagkukulang, bakit hanggang ngayon hindi pa rin talaga ma-coordinate at maibalik sa bansa si dating Congressman Zaldico? Siguro baka ewan ko ba siguro ayaw talagang pabalik Mhm. Bakit po ninyo nasabi yan? ayaw pabalik Well, marami siyang alam siguro pag sayang lang yung mga videos na pinapadala niya kung hindi yan ma-translate into a document, yung testimony under oath. Yan dapat ay importante ito para magamit na ebidensya. Sayang lang yung mga video niya na yan. Walang kwenta yun. Pero nasaan ang effort? Siguro kailangan talaga na matinding effort talaga na pabalikin siya. Kaya naman Kaya naman. So yung Pero sinasabi siguro po, may mga tao sigurong ayaw siyang pabalikin. sino po kaya yun, Mayor? Siyempre, isa na dyan yung dating speaker natin, si Speaker Romualdez. Diba? At yung mga kasamahan pa nila dyan sa inner circle nila. May small circle sila dyan. Yan, yung mga dating mga mga nakinabang ng husto dyan. Mayor, kayo ba'y nabayaran na dun sa pinagpalawalan nyo sa ICI? Magkano nga yun? 30,000. Oo Magkano nga. nga yun, Mayor? Oo nga, Mayor. TY na po ba 30,000 yun? Na-thank you na po ba kayo doon? Pro bono na lang, sakripisyo na lang Wala yan. pa. So hindi Bigay na na lang isauli sa inyo? Hindi ko na inaasahan at hindi na rin ako nag-exert ng effort na ipa-reimburse. Oh. Dahil I remember mga last month, may mga nagte-text pa sa akin na hindi pa sila tumatanggap ng sweldo Ha? So pangit naman. Oo, last month may mga nagte-text pa sa akin na hindi pa rin sila tumatanggap ng sweldo. Sabi ko, bakit ganun? Alam ko, December kayo natanggap niyo yung notice of cash allotment NCA. Ano po ito? Mga ordinary workers ng ICI? Yeah, mga empleyado. Yes. Oh. So, gaano po kadami Nagulat ako Opo. Ano po ang kwento sa inyo, Mayor? Gaano pa po kadami yung hindi pa pala nakakatanggap ng sweldo hanggang ngayon? At saka po, gaano kahaba yung delay na hindi nila natatanggap? Hindi naman nila nabanggit sa akin. Oo. Sentiment lang nila. Text lang sila sa akin. Oo. Nag-text lang sila sa akin. Kaya sabi ko naman sa kanila, hintayin nyo lang. Baka hinihintay lang yung release ng cash. Ay, Sabi ko, akala ko. Ang tagal naman, Sabi ng Mayor. Malacanang na-release na daw yung cash. So, ibig sabihin hanggang ngayon hindi pa pala nila natatanggap, na-abolish na nga sila. That was 22. That was 2025. Iba syempre yung 2026. Oo. Nako. Mayor, pahabol lamang. Alam ko medyo matagal-tagal pa po ang 2028. Pero syempre kami po'y curious kung as early as now may kumakausap na po sa inyo. Every time na nire-raise yung question na yan sa akin o kaya nagtatanong sa akin yan, DJ Chacha, Maricel, sagot ko lang is, Ano have po? a blessed Sunday. Ah, Have a blessed Sunday. nako, hindi yun yes or no. Maybe yun. Parang maybe po ba yun?
Mayor? Wala naman kasi ang nakatutok kasi kami sa Mayor's Food with Governance. Nakatutok kami dito sa aming bagong advocacy, choosing the right leaders. Kasi Oo. na-raise na namin yung awareness sa corruption eh. So aside from yung advocacy namin ng good governance, choosing the right leaders ngayon. Hindi siya personality focused or personality based, kundi yung process. Oo. At talagang matindi ngayon yung aming engagement sa mga kabataan. Oo. So, Mayor, Umiikot kami ngayon. Umiikot kami ngayon. oo. Hindi niyo sinasara ang inyong pintuan sa posibleng pagtakbo niyo po sa 2028 elections. If you remember, sa isang interview na nangyari, parang magkasama kami ni Senator Lacson, binanggit niya nga sa akin na, why don't you just keep your options open? Pwede ba? Huwag ka muna magsalita. Kumaga, na-admonish niya ako. Oo. So, Kaya hindi na lang ako nagsasalita. Kaya hindi ako muna nagsasalita. oo nga naman. So, may possibility pala kung sakali. Baka mapagalitan niya uli ako. Oh, so, ano yun? Tandem with Senator Ping Lacson kung sakali? Hindi. Pinagsasabihan lang niya ako. Oo. Pinagsasabihan lang niya ako. Sinasabi lang po niya na wag muna magsalita kasi baka mamaya pag nakita ng tao na tatakbo sa 2028, kinain niyo po yung sinabi niyo na hindi. So, kayo, you're keeping your options open. Yeah, kasi Okay. previous na mga interviews ko, sinabi ko sa kanya na wala kami balak. Kasi excited lang ako na matapos tong term ko eh. Sabi ko nga, I'll be the first and last Magalong to run eh. Pero on 2028, open po. Yun ang malinaw. Siguro magsasalita na lang ako pagdating doon sa Kwan when I cross the bridge. Malapit na yun, Pasensya Mayor. na. Oo, sige po, walang problema. Maraming salamat ha, Mayor. Ipapaalam po ni Mase kay Attorney Claire na hindi pa po pala kayo nababayaran maging yung mga ibang empleyado na hindi pa sumusweldo sa ICI. Mamaya magkikita si Mase at saka si Attorney Claire eh. May gusto po ba kayong pasabi kay Magagalit. Auntie Claire? May papasabi po kayo? Magagalit na lang yon. Batiin nyo na lang siya. Sabi niya, kinukumusta ko na lang. Kinokumusta? Sige. Maraming Salamat salamat, sa'yo, Mayor! Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo ha sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede niyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Tayo sa